Anyways, while I was on break time, meron pa akong mga nalaman na sinabi ng aking best friend. So, I want to go to a topic where, we as one of the Koreans who lived here the longest, I believe, from our fellow creators. You were born here. Yes. So that makes you 28 years, 7 years here. 27 years. You? I think 23 na kami dito. 24 years. 2000 what ba? 2002. Ha? Ilan taon na ba ako? 2002, edi 23 years. Ay, 23 years. So ako yung bunso dito. 2003 ako eh. So 22 years ako, ikaw 23 years, siya yung 27. Oh my gosh, ang tagal. Can you believe it, MJ? Ako yung pinaka I was manufactured in another country. I was launched in the Philippines. So I feel like we are in the right position or right place to talk about, like how it felt to be a Korean in the Philippines. And we're talking about pre-K-pop, pre-K-drama, pre-K-beauty. Diba? When Korea wasn't Korea. When K-pop wasn't K-pop. When K-drama wasn't K-drama. What was the first thing you noticed when you came to the Philippines? One of the few things. Dito ako pinanganak. Ayaw nga pala. Ikaw? I mean, compared talaga ngayon, mas I receive a lot of ganun nung nung bata when ako. I was young, what was my experience? Yeah, how was your experience growing up as a Korean here in the Philippines? I was so confused. Like, I didn't know Korea was a country. Ha? Hindi yung confused book! Minura na tayo, guys. Minurahan na tayo. Ito na! Ito na! Hindi! Ito na! Kasi nga, di ba, like, I would go to Korea. Pero like, I don't know, like when I was young, I was so confused. Kasi nga, parang different cultures. Kasi at school, I used to study in a Chinese school then. So like, very confused ako. Like, all my friends kind of look like me, but they didn't accept me. Tapos yung mga Filipinos naman sa school, they would do this to me. And may mga kamukha din naman ako na singkit din. Pero ako lang yung nata-target. They do this to me. So ako naman nakaganon ako sa kanila. Okay, so we're gonna talk about racism here in the Philippines, okay? Because recently, I thought of this topic because people feel like it's 2025. Filipinos are no longer like that. Well, guess what happened last week, guys? Me, Juanji, and Yel, we were at BGC High Street, okay? We're not talking about gitna ng Tondo, Manila. We're not talking about probinsya. We're talking about BGC, kung saan punong-puno ang iba't ibang nationalities. Whether that be puti, di ba, black race, whether that be European, Chinese, Japanese, Korean. We were walking in the high street, minding our own business. Tapos, these kids na mukhang decent yung forma nila, di ba? Aesthetic pa yung forma nila, di ba? Talagang may pera, ganun. They walked up to us, literally, like a gang of them. Was it like 7 kids? Like around that. Mga Around. high school level kids. 7 or 8. Yeah. They look like 18, mga nasa 17 or 18. Yeah, mga teens na nila. Yeah, and Kevin was there with us. Diba, Kevin? And these kids said, ginanon nila kami. And I was like, ooh. Hindi. Linapitan pa niya si Juan, di ba? Gumanon pa. Gumanon pa talaga. Hinarangan kami. Oo. Hinarangan kami sa gitna ng high street habang naglalakad kami. As in, muntik sila lips to lips. Grabe na! Uy, pero ang lapit niya sa'yo. Ang lapit niya sa'yo. As in, umilang ka ng ganun eh. Tapos, sabi ko, 2025 na, may ganito pa rin. Tapos sa BGC pa. Alam mo yun? Sabi ko, wow. Like, these people actually exist. And I feel like these things were common. Well, not to normalize it, but it was common back in the day. So, inisip ko, yung mga, akala ko, pag race, mga generation natin, yung last generation. Akala ko mga kabataan ngayon medyo open-minded ganun. They know the cultural appropriation when it comes to, like the blackface and everything. Di yung mga ganun. Ano yung woke culture, di ba? Yeah. And then it was just weird coming from a decent-looking high school kids of the age of 17 to 19, well-dressed, looks well-educated. Tapos biglang, ginanong kami. Di ba? And there were so many people in the high street. Pero ito si Juwani, napakabilis ng reaction. Kasi naman sa akin lumalapit. Sabi ni Juwani, ni hao. Do you guys not
not get this a lot. Sobrang norm nito sa akin. Na tuwing naglalakad, people just keep saying, Annyeong, ni hao, konnichiwa, ching chong chang di. Yung sa akin naman, like, I don't really wear, like, sleeveless or parang yung super showy, but, oh my God, like, sa Manila, or kahit recently sa around Pasay, Parcal area, may nagsabi sa akin, yamit eh. Sabi ko naman, Ay, kadiri. parang fully dressed ako nun Pwede bang mag-ayos kayo? Baka masundot ko talaga yung mata nyo. Sige. Yamete? Yamete, yung stop. That's not even the first time. Like, it happens a lot. Like, pati yung, it's not even ni hao, ching chong, gumaganon sila. Like, a lot of times. Tapos, di ba, pumunta tayo sa MOA one time. Do you remember? Pumunta tayo sa isang store. And then, yung taon na yun, sabi ko kasi, oy, nice yung jeans dito. Pumunta tayo. Tapos sabi niya, ni hao, gumanon siya. Tapos you called him out. What did I say? Sabi niya, mukha ba kaming Chinese? Tapos sabi niya, akala ko po. Tapos after nun, umalis tayo agad. Here's the thing. Like, back in the day, let's say they did it for a frank reason, like to be friendly, because people were ignorant and there wasn't much educations na parang it's not right. Pero for kids nowadays to do that, like, what's your excuse? Exactly. Do you get it? You know it's wrong. Like, what's your intention? Tapos ang dami namang, parang videos out there regarding that issue. If I may be honest, the moment he walked up to Giovanni, I wanted to punch him. Same. Like, seriously, I almost, nagulat talaga ako. Sa totoo lang. Kinakalma ko lang yung sarili ko nun kasi legit. Medyo pumangit yung itsura namin. Parang, I really wanted to punch him. Like, sincharo, I really wanted to punch him kasi being racist is one thing, pero to harass a girl like that, yung parang gaganunin mo, and to think that your group of guys that didn't sit right with me and I wanted to punch him, I was just like, whew, wow. Suntok pa din. Gusto ko talaga siyang suntukin nung time na yun. Biglang sinalo mo yung joke eh. Kung hindi mo sinalo, feeling ko may ginawa ako nun. May nangyari, feeling ko. Kasi dati, madalas din ako mang-erap ng ganun. Parang, ako lang nasira yung mood dahil sa comments nila. So ngayon parang, sige na nga. You know what I wanted to do? I wanted to grab onto him, one guy, and wait until the guard comes. And get them to like Fort Bonifacio police station or like, do you get it? Like barangay something. Like, I want... Barangay dito? Barangay lang po. Akala ko pang Manila lang yung... Basta, anyways, di ba? So, whenever, like, to be fair, there's so much grumpy Koreans power tripping. How do you guys feel na every time na, do you guys get comments like, bakit yung mga Koreanos mababa ang tingin sa mga Pinoy? Di ba we get that question all the time? How do you guys honestly feel? Hindi, pag we get those kind of questions, obviously tayong tatlo, hindi tayo ganun. Kaya nga tayo nagtagal dito, tumagal dito, and we still love Philippines for a fact. Pero how do you feel pag tayo ang nagsasalo ng mga ganung klaseng katanungan na hindi naman tayo ang may ginawa, pero we're just being asked that question because we're Koreans too. How do you feel and how do you respond to it? This is a nice topic. Wow. Diba? Like, I have a lot of things to say kasi hindi ko issue to pero nasalo ko siya. Kasi I'm not sure if you guys are familiar about this Korean-American guy who got offended because people called him na he looked Filipino. Yung sa TikTok? Yeah. Oh, the Korean meat? I don't know his name. I forgot na. Yeah. Yung ano. Korean meat. He has only... Yeah. Huh? Yeah. Really? Yeah. So, that went viral. But I thought it wouldn't affect me at that time. Kasi I uploaded just like a trending video lang. Tapos, sunod-sunod, parang they were using the R word. Parang sobrang racist. Ako pa yung naging racist. Wala naman ako sinasabi. Tapos, mga Koreans, so ganyan. It felt weird. Pero I understand where it's coming from. Like, I understand the frustration ng mga Pinoy kasi parang because of one person's mistake. Yeah. But I felt like it wasn't fair para ma-point out lahat ng mga Koreans just because of one person's mistake. Tapos to think na this Korean guy doesn't even speak Korean. Yeah. And he's not even based in Manila nor Korea. He's from US. Yeah. Raised and educated in US. Tapos parang kami pa mag-defend ng mga Koreano lumaki sa Pinas. Pero ang sinabi ko naman dun sa video, kasi ang dami nagsasabi na lumayas ka ng bansa. Totoo. Parang bumalik ka sa bansa mo. Parang wala ka na maambag sa Pilipinas. Kaya gumawa ko ng video. Sabi ko, first of all, mas madami akong ambag kesa most of you all. Like, I do a lot of, like, I don't like posting about it, but I do a lot of outreach programs. That's number one. I help the house of the elderly. Tapos, at the same time, sana ko babalik? Dito nga ako. Inire ng nanay ko.
Alam mo yun, like, Philippines is the parang hindi number one country, pero like, I kinda consider Philippines where I'm from talaga. Kesa Korea. Ako din. Korea kasi it's like, Yeah. you go there like once a year, vacation lang, ganon. Pero dito naman ako nabuhay, dito ako lumaki. Oo. My friends are Filipino. Kaya I felt like, paano ko isasagot yung tanong yun na Oo nga bumalik eh. ng Yeah. bansa namin? May pressure na dahil Korean ako, kailangan ko maging spokesperson. Ng lahat ng Koreano. Oo, parang, wala akong Sabi ko nga, hindi ako si Lorax. I don't speak for the trees. Pero don't get us wrong, guys. Pag may nagawang mali ang isang Koreano dito sa Pilipinas, we will... God. I'll do that for you guys. Pero wag naman yung global level na parang yung mga Koreano na taga-US, sa akin kayo wala akong magagawa dyan. Like, sino ba siya? Di nga din namin yan kilala eh. Na-realize ko nga lang about doon nung binash na ako ng buong Honestly, ako din, nung una, I was just like, oh my God, it's one of those issues like what happened in Bella Porch, you know, Oh, with the yeah. tattoo. Yeah. Ganon. So, hinayaan ko na lang, grabe. Sa TikTok, puro ganyan yung comment ko. Sa live ko, bakit ang baba ng tingin nyo sa amin ng mga Pinoy, ganon. Sabi ko, what the fuck are you guys saying? So, nag-research ako and then the argument became more heated when this Filipino guy responded to it. And I was just like, oh my God. So parang fire against fire ba? Parang to extinguish a fire, this Filipino creator used another fire. So it just became bigger. So instead of saying na parang mali ka dun sa part na yan kasi racist ka ganon, parang naging, it always goes to Korean War, Philippine War. I'm just like, Oh my God, the Battle of Yultong. Oo, Ilang comment na lang ganun. Grabe, puro ayan lang. Gino, familiar ka ba sa Battle of Yultong? Battle of Yultong? Battle of... Ikaw ba familiar ka? Yung totoo. As in, like, buong comsec, ayun na lang yung nakasulat nun. Like, the feelings of Filipinos are totally valid and we're saying this not to defend those. We even have a term for it, ugly Koreans, di ba? Koreans who are epal or kupal sa ibang bansa, we have a term for that. Koreans call those type of Koreans the ugly Koreans. Yeah. Kasi sila yung nagpapakita ng mga pangit na side of a Korean. Pero guys, rest assured, I'm not like that. Pero like that. Hindi ganon. Gusto ko yung lahat tayo seryoso biglang. Pero do you agree? Yes. I saw it. Hindi, pero yun nga, parang, it's just, siguro parang once in a while, I have to deal with this stress. Sobrang tahimik ng buhay ko. Biglang nagkaroon ng isang mali sa Korea or isang Koreano. Parang ako yung naging lawyer. Sana babayaran ako nung... I Naging believe. ambassador pa kami. Your Honor. Ba naging defender? Ikaw ba? Pero maraming ganun pa rin dito. Totoo, like, nababother din ako when I meet yung mga Koreans na, yung ugly Koreans. Oh my God. mismo. Sobra. Majority sa kanila boomers. And kung ganun yung Totoo. mouth Ako nila. din, ang dami kong ganun, lalo na sa mga kaibigan ni Papa. That's why I hate talking to my father's friends. This was back in the day in Subic talaga where nung 2009, 2010, when it was like talagang parang Korea, parang half Korea na tong bansa na to. Naalala nyo? Oo, Like it may was time. it was where the Koreans were more like heavy traffic dito sa Maynila, and then everyone seems so entitled. Everyone treated like Filipino hardworking laborers as their servants, and there are ugly Koreans like that. And every time I hear that or I see that, I would tend to like, kasi di ba my mom used to run a restaurant, like a really small chicken huputip. And then, may mga waitress dyan. Hi! Shout out sa'yo, Kuya Fred and Ate Lian. We're still good friends eh. Hello, We're still kuya. good friends. And then, Ate Jonalyn, may mga epal na mga Koreans na, yun nga, boomers, yung mga medyo lolo, kay daran nila Papa, tas they would come and then they're like, just give me, ba, ba, ba. And then, minsan, the waitress, kumbaga empleyado namin siya. Biglang magbabato siya ng 100, bili ka ng Yossi dun sa malapit na mini-stop, naka-duty. Napakabastos. Napakabastos, di ba? Pero ganun, di ba? There's a lot. Yeah. There's a lot na ganun. Sobrang entitled. That's why sometimes valid talaga yung mga sinasabi ng mga Pinoy. Hindi ako magdi-deny. Ugly talaga sila. And one time nakita ko yan, kinuha ko lang yung pera, binalik ko lang sa kanya. Tapos yung kaibigan ni Papa, 왜? 사bi niya, 왜? 그러니까, 지금 손님이 많아가지고. 사bi ko, marami po kasing customer. Parang binalik ko na lang. Parang tapos sabi niya, kre. Parang nagulat ata yung boomer na yan. Diba? Parang, you cannot treat my mom's employees, Filipino employees with respect, and they are already in the 20s, ganon. Pero takot ka pag tinama ka ng 15-year-old Korean kid. Diba? So, dun pa lang nakikita ko mababa ang tingin mo. Ay, nako, Ate Lian and yung Kuya Fred, I know you guys experience a lot. Tapos, I would
always make, parang, I always gave them assurance na hindi naman lahat ng Koreano ganun. Like, indirectly na parang, napaka-epal, no? Kaya ayoko tong mga Koreano na to eh. Parang nakakatuwa lang, do you get it? Na they can hear it from myself, but from a Korean, coming from a Korean too. So, lalo na when you're into businesses, oh my God, you're gonna see a lot of ugly Koreans. Meron din akong na-meet na ugly Korean back nung student ako. Kasi 'di ba, wala akong Korean friends. So, yung place na yon parang boarding house na for Koreans kasi yun yung first year kong umalis ng Batangas. So, my mom placed me dun sa yung alam mo yung para may maintindihan niya rin yung sinasabi nung may-ari ng bahay. So, parang yung trato nila sa akin kapag basta may time na sinabi kasi yung ugly Korean na yun sa akin. Ito, puro Pilipino lang naman friends na. Tapos ako parang, what the? Tapos sa akin siya magpapatranslate ng Tagalog. Parang Ganun. Madami gado. Oh my God, naalala ko na naman. When I used to study... This is Koreans versus Koreans. When I used to study back when I was in like grade school, elementary school, there were this Korean guys, like parang yuakseng. Yeah. Parang Okay. exchange students, what would you say? What do you call this? Yuakseng Seasonal bata. students? Sit-in students. Okay, So like basically they come to the Philippines to try first-hand English speaking country like for like 3 months, 6 months, parang ganon, half a year ganon, and then they would extend it to a year or so pag nagustuhan nila. And then itong mga to, grabe sila mabully sa akin, which I don't know why, cause wala naman akong interesado sa kanila. All I cared was back in the day was WWE, SmackDown, wrestling. Yung skateboard, ganun. Alam mo yun, wala naman akong pake. Tapos sila parang, puro sila dorebang. So Alam mo, Korean. parang, di ba so Korean? Yung karaoke, di ba, iinom. And then one time, nakaaway niya yung isang, obviously, hindi ko nagustuhan tong Korean na to, yung group of Korean na to. May nakaaway siyang Pilipino. Itong Pilipino na to, napakagago din. This Filipino kid was super bully of the classroom. Like, he would stick chewing gum on a PWD's head. What the heck? And would blame it on somebody else, and lahat kami mapu-principal's office, and everyone knew na siya ang may nakagawa, pero walang may gusto magsalita kasi susuntukin niya. What the heck? That's pure evil. That's evil. That's some glory That's Do you get it? some shit, dude. So parang, how do you say? Like, so the devil meets devil kind of vibe. Tas nagsuntukan. Pero itong mga Korean na to, exchange students sila. Grade 6 lang ako noon. So imagine, we are like 12 years old. Tapos itong mga Korean exchange students, they're like 17, 18. Syempre, bugbog sarado yung Pinoy. Sa CR talaga magang-maga yung mukha niya kasi binugbog nung mga Koreans. Kasi ginaganon-ganon daw. Sa CR, sa cafeteria, tinapunan ng ketchup. Oops. Yung ketchup, barbecue ketchup. So on the spot talaga ginanon-ganon talaga ng mga dalawang Korean. So parang this issue was so big because it was led to police station. Oh. Hindi na principal's office. Ay. Sa police station kami napunta. Tapos, they nominated me to translate for both assholes. Alam mo yun? Oo, yung isa racist. Yung isa racist, yung isa naman Gago. feeling entitled. Diba? Yung mababa ang tingin sa Pinoy, ito naman racist. So, parang racist. Sabi ko, parang kulang na lang. Kulong nyo na lang pareho. Ba't ayaw nyo? Sayang kung 18 lang kayo sana pareho. Pero yan din yung na-translate ko. Siyempre, di ko dinugdog, gog. Paano pag sinabi na tinranslate mo rin yun? Hindi naman sila ganun sa harap ng Siguro kasi in-explain lang yung nangyari. Ano yung kada line i-explain? Kita-translate niya. Sabi niya, Shiba, puta mo daw. Ano sabi niya? Sabi ng polis, puta mo daw po. Hay ka daw. Ay, nagmumura po siya. Ganun lang. Ay, sorry, nagmumura po siya, sir, eh. Ay, mga ganun lang. Siyempre, di ko kayo sabihin. This was a big thing. I went to the police station. Ang ending, parang, they concluded na it was yung Filipinos' fault. Kasi, tinapon ng ketchup. kasi siya So, yung parang, unang tas matagal niya na yung ginagawa. Tiniis-tiis lang. Ikaw yung pinulong. Ha? Kasi mali na yung translate.
Uy, hindi mali yung translation ko. And then, you know, that day, that issue made me realize na parang, wala yan sa lahi. Wala akong gusto sa pareho eh. Yung isa entitled, mababa ang tingin sa Pilipino, kaya ayoko sa kanya. Yung isa naman, sobrang gago, like, sobrang racist, for no reason, he just wants to bully. Like, itong Filipino kid na to, he, like, you know how, dito sa Pilipinas, uso yung cafeteria, tas may baon ka, di ba? Laki ng lagyanan ng baon mo, tas punong-puno yung rice, may dalawang tender juicy na. Naliliptin pa yung kanin mo. Spread yung red. Oo. Ihati-hati mo pa yan. Yung iba ayaw ubusin sa lunchtime eh. Kasi mamayang break time. Ubusin niya yung Oo! Ganon. Ay, iba ka enderan. College ba yan? Hindi, High school. Elementary. Ano Hindi ka ba high nagbabaon school nung mo? elementary? Cafeteria ka lang, no? Uy, nagbabaon ako. Eme. Nagbabaon ako. Eh, wala namang elementary sa Enderan. Oo nga, saan ka nag-elem? For sure, mahal pa rin. St. Peter lang, guys. Hindi yung libingan, ah. Chinese school siya. Guys, tapos na ang break. Uwi na kayo. Sige ma'am, pasok na. Anyways, super traumatic din siya sa buhay ko kasi grabe, ilang beses niya din ako nabully. As in, sabi niya, nagpaparinig siya, abangan kita sa labas ha, hindi makakauwi ka ng buhay. Yung parang ganun. Yun ang uso dati sa Olongapo eh. Tapos may dala siyang balisong sa school. Hindi niyo alam yung balisong? Knife? Yeah. Pero I know he doesn't have the gut. Wala siyang bay. Hindi niya kaya. Yung pang-aangas lang. Oo, parang, ako naman, hindi ako natatakot sa ganun. Balisong yung... Yung may gano'n? Oo, yung... Yung Diba sa atin yun, di ba? Dinadala-dala niya. Tapos, Sa oo. Batangas. Tapos he would always tease me kasi 'di ba as a big kid like parang ay na amoy baboy dito ah. Gumaganon siya nagpaparinig. Dapat din na masarap ba? Hindi. Ako kilala niyo ako. Ano? Patulero ako eh. Ay, parang dumadami yung ipis. Play. Parang gano'n parang nangiitlog dito ang isang ipis parang padami ng ipis dito sa school natin. Ayan, pag hindi niya nakaya sa asaran, biglang maglalabas siya ng balisong gaganon siya sa side. Tapos tingin siya ng tingin sa akin. Ako naman, ano? Sakit mo ko. Parang Di ba sobrang pulis weird tatay naman mo? yan. Pulis tatay niya. Kaya Kaya pala matapang. mayabang. Ginanon ko talaga siya. Do you know what's weird? This was elementary and high school. Arch nemesis ko talaga siya. Tiniis from grade. Hindi ko talaga tiniis. Talagang, alam mo, like, I almost got so angry at my parents because every time I come home and I tell them seriously na nasa stress na yung school life ko, my mom and dad sa, kanyang wala, edukiri, they're like, hayaan mo na, typical Korean. Ikaw lang Korean sa, ano niyo? No. Ay, nung time na yan, unti lang yung Korean. Pero sa classroom namin, parang ako lang. Or dalawa lang kami. Tapos yung isang Korean kasi, parang very nerdy siya. Magbubukas siya ng, yung lunchbox niya. Yung mga Koreans kasi may mga egg rolls, kimchi. Tae naman dito! Gumaganon siya. Anong ginagawa niyo kapag ginaganon kayo? Wala, kumakain lang siya. Yung Korean Kid. kid. Sa sobrang inis ko, linagyan ko yung kimchi, yung bag ng kaaway ko. Di malalaman niya sa'yo galing yan. Ikaw Oo lang may nga. kimchi sa... Oo nga, pero sinasabi niya mabaho eh. Wala siyang pake. Walang pake. Diba? Ganon siya. Baho. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos yung group of friends niya, parang ini-encourage niya, huy, bully nyo din. Pero sa pilitan lang din. Alam ko siya lang yung bastos dun eh. Lagi silang group of 3, 4, ganon. Pero I know na siya lang yung asshole dyan. Tapos, kaya nga up to this day, feeling ko, inis na inis pa rin ako sa mga bystanders. Do you get it? Parang tinotolerate mo yung... Pero thinking about it now, siguro natakot din sila sa kanya kasi siya yung pinakamatangkad, malaki. Tapos tatay niya, police daw. Tapos may dalawang PWD classmates kami na isa yung laging may dalang shadow teacher. Alam mo yung panyo? Ginaganon. Tapos ginaganyan. Ginaganon niya sa tenga. Gaganon yung autistic na PWD. Oh my God. Tapos pag dumating yung shadow teacher, what happened? Nangyari sa'yo? Hindi Upo siya ka, sit makasalita. down. Tapos lahat ng classmates namin, tahimik. Oh my Ako, God. sir, ginanon niya yung panyo, tapos ginanon niya sa tenga ni tapos mamaya break time, balisong na naman. Galit sa akin. Ako lang makakapagsumbong eh. Oh my God, the personality switch is very crunchy. Okay, drama. It was. Sobrang absurd. It was. I'm like, how? What in the world do you eat to be that evil? Kung napapanood mo to, sana mag-reflect ka sa buhay mo. Kasi this very cringe. Very cringe. Yun nga eh. Oo,
nga. Kamusta na kaya siya ngayon? Kasi ang hilig niya maghamon ng suntukan, mga gang fights. Uso pa yung GTA nung time na yan. Feeling nila lahat, di ba? What's up? N-word, N-word, N-word. Sobrang incel! Pero Tapos- if buhay ka pa, sana ma-realize mo napaka-cringe nung ginawa mo. Feeling ko na-realize niya yun kasi nung umabot kami ng college nung hiwalay-hiwalay, di ba? Everyone, and I was in Manila. In-add-friend niya ako, kinakamusta ako. Sa Facebook? Chinat ka? Oo, Ano sabi? sinata, kamusta ka? Baka, tas nag-send ng video. Baliw! Hoy. Naniniwala ba kayo sa story ako? Di ba pero we all have that one kupal na schoolmate na feeling power could defeat everything. Feeling ko less na ngayon. Pero nung time na yan kasi walang social media eh. Walang cancel. Ngayon kasi takot ka eh. Kahit malakas ka physically, like these people could gang up on you on social media. Di ba? Tas may tulfo na din ganon. So everyone has kinda somewhat, there's a little bit of people power. Pero back in the day, kung sino physically strong, sila talaga yung leader. Sila talaga yung sinusunod, ganon. Si fuck lion. Yeah, and then the other PWD, dinikit niya ng chewing gum. Chewing gum sa buhok, ginanon niya talaga. Bakit siya ganun? And then, yung lahat ng kaibigan, yung circle of friends, like there were like 8 boys in the classroom, including myself, sa section namin. 8 Filipinos, boys. The rest are Koreans or other nationality, gano'n. So sabi niya, tawa siya ng tawa. And later on, actually hindi ko nakita yung siya mismo yung nagganon. Kasi for some reason, bullies always sit at the pinaka back row. Di ba? I can't believe real life to. Real life. I swear I'm not making any things up. I would actually bring a high school. I can ask Brian if it's true. Because Brian was one of those kids na takot lang siya sa kanya mag-speak up. Pero nagugulat na lang sila pag sumosobra na siya. He would put chewing gum, edi malalaman yung di ko alam, parang shadow teacher na may dumikit na chewing gum, edi lahat kami masummon sa principal's office. Ako hindi ko nakita. Pero I know dun sa faces nung kasama niya, yung mga takot sa kanya, na siya ang nakadikit. Pero ayaw nila magsalita. Talagang, hindi ko po alam, ma'am. Ma'am, hindi ko po alam. Hindi po ako. Ang masasabi lang nila, hindi po ako. Pero hindi nila masasabi kung sino talaga nakadikit. Ba't hindi pa din alam ng teacher kung sino agad? If I may be honest, that time I hated my teacher also for tolerating that asshole. Takot din kasi police? And I don't know. I don't know if because kung takot siya or dahil may family background pala siya. Kasi based from what I heard after a few years, na rough pala talaga yung childhood niya. So, he gets a free pass? Ganun? Yun nga, which is should not be tolerated. So, pero parang being a teacher, siguro medyo binigyan siya ng chance, ganun. If I may be real, naging kaklase ko siya sa school ko before. Lumipat ako, nakita ko doon. Tapos akala ko nagbago, hindi. It became worse. Oh my God. Oo, naikot pa rin. Gumagaling-galing pa din. Hindi lang balisong. Nag-upload siya ng baril ng tatay niya sa Friendster niya. May topak yan! Yung time na yan, wala pang restrict, wala pang moderator sa Meta, ganun. Hindi pa ganun strict, di ba? Walang report nun. We're talking about 2009, 2010. Magpo-post siya ng mga baril ng mga tatay niya kasi may nag-shooting range yung tatay niya. Parang, what's your point? Hindi ka na mag-iikot, pindot na lang. Yun ba yun? Alam mo yung parang... Coco Martin. Diba? Sabi ko, ew. Tapos nung nag-college na ako, nagulat ako biglang nag-add siya sa akin. In-accept mo? Hindi. Hindi mo rin siya nireplyan? Hindi ko rin siya na-replyan. Ikaw, may ka ba? May parang bad school experience ka? Hindi, kaya nga ako sobrang nagugulat kasi majority talaga ng student life ko. Di ba marami naman mga Filipinos tuwan-tuwa sa foreigners? Sa akin parang ayaw nila. Siya lang. Tuwang-tuwa. All my Filipino friends, super nice. Super easy to get along. Super masayain, di ba? Pag nagla-lunchtime kami, bukasan kami ng mga lunchbox, di ba? They're all waiting for my egg roll ni mama. Tsaka yung sweet squid, ganon. Tapos ako, inaantay ko yung sinigang na hipon. Pag hindi hipon, ano ba yun? Ba't di ka naghipon ngayon? Ako adobo. Oo, parang sinasabi ko pa sa kaklase ko, Kevin din yung pangalan niya eh. Siya yung anak mayaman. Sabi, ano ba yun? Tiger Prod kasi! Oo, kasi anak mayaman talaga siya. So parang we all had that joy na... Yung mag-share mag-share kami. Tapos siya lang, ay, tamoy tayo ng pagkain. Yung baho ng hininga ng mga Koreano eh. Gumaganon siya, nagpaparinig. Dapat, ginanyan. Hindi, I'm just like, whatever. Ganun na lang.
Ikaw ba? Meron kang ganung experience? Pero Bad for- experience ako, pero like, Oo. Pero for some di naman reason, sila ganyan ka-weirdo. never niya akong sinuntok or anything. takot siya sa'yo. Takot siya sa'yo. I was waiting for him to touch me so I could touch him back. I think he Uy. prays. Hindi, seryoso. Kasi sabi ni Papa, pag ikaw yung nanuntok, kaso na yan. Oo, True. kasalanan na yan. Pero pag, self-defense na yan. So, inaantay ko siya lagi kasi mahilig siya mag-aya ng mga, hindi kaaway yung mga hindi niya trip sa CR. Kita tayo sa CR. Bakit sa CR? CR sila lagi nagsusuntukan. Oo. Dati pag CR, suntukan. Ngayon pag CR, Hoy! dati Ngayon, kasalanan ng Squid Game. Di ba? Aminin nyo, it's either dati pag CR, dun yung suntukan, o kaya during PE class, pag nasa labas, o kaya sa likod ng school. Di ba? Sa likod ng school, yung abangan mo sa, yung gate, tapos hindi mo papauwiin. Yun. Yung nakita ko. Oo. Ano yun? Yun. Kursunada. See, I am so Pinoy. Naranasan ko lahat yan. Tapos minsan may ibang tropa siya galing sa ibang school. May back up. Oo, may backup. Meron nga ganung tao. Pero hindi pa siya yung pinakamalakas sa classroom group, na. oo. Meron pa mas maangas pa doon, pero siya mabait. Wala siyang Siya, ganun sinasabi. siya. Hindi, wala. Hinahayaan niya na lang. Unbothered king. Yeah, he's just unbothered. Inaantay ko talaga. Ayaw mo magaya ng CR. Gigil na gigil ako. Gusto ko talaga siyang as in, gamit Mas kamay. matangkad siya sa'yo nung time Mas na yun. matangkad siya. Feeling ko kung hindi ka like, what's hetero? Confrontation, no? Parang gano'n? Feel ko hindi ka niya, like, tatargetin ka pa niya lalo, like, suntukan na talaga. Ako kating-kati talaga eh. Para sa CR! Pangat ng mga choices mo. Kating-kati magsuntukan! Kanina tirahin. Ngayon, Anong masama sa... kate-kate. Parang mas weird. Hindi, mas weird yung katingkati. Laban na laban? Hindi ba pwedeng gustong gusto? Ayun na lang, gustong gusto mong mag-away kayo. Mag-comment nga kayo kung ako yung weird dito. Grabe! Why you guys ganging up Eto on... naman, Kaya nga parang tagal ng huling, di ba? kanina. Hindi isa. Hindi kayo nag... Diba? As in, sobrang mala. Hindi nyo naranasan yung ganun, Hindi ko naranasan. Mine was, a little bit weird. Parang girls versus girls. Pero, with me, I was okay with everyone in our school before. Like, walang may hate sa akin. I think plastic lang sila. Anyway. Pero parang, I didn't feel like I had enemies. Kasi, we were okay. We would share lunch. We would go out after school. Mag-mall pa kami. Ganun-ganun. Tapos, one day, parang nag-decide yung mom ko to move. So, from Chinese private school, nag-move na ako ng IS noon. May kakilala pala ako na lumipat din sa school na yon. Tapos, parang siya kasi, lumipat siya dun sa school na yun kasi she had issues dun sa previous school namin. Ako naman, trip lang ng mom ko, lumipat na ako para good chances sa mga universities, ganyan-ganyan. So, ako naman, I'm living my own life in a new school. Iba yung grupo ko na we don't hang out with yung ka-schoolmate ko before. Tapos, nagulat na lang ako. Yung best friend ko dun sa kabilang school, in-unfriend ako. Tapos, Sobrang petty ng mga away ng mga mayayaman. hindi, pero ako, wala akong, pero I was confused lang. Baka may mali na pindot or something. Pero, nakita ko siya one time sa mall. Sabi ko, "Hoy, kamusta?" Tapos, nakita niya kasi naka-piercing na ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, "Naka-piercing ka?" Sabi ko, "Huh? Ano to? Best friend tayo, bakit ka ganyan?" Tapos, ayun pala parang alam mo yung halatang ayaw ka niya nakausapin, ganun. So, parang hindi ko na lang pinili. Tapos, few weeks after, na-realize ko, may hate page ako sa Facebook. Hate page? Ginawan ako ng hate page. Tapos, sobrang confused ko kasi halos majority ng kabatch ko nakalike doon sa previous school. And I had no idea. I don't know what I did. Tapos, nakita ko yung mga ibang friends na hindi ako in-unfriend. Nakita ko yung mga posts nila kasi lumalabas sa feed nun eh. Tapos, parang they were low-key shading me kasi yung Twitter ko kasi parang since IS, so from a conservative school, lumipat ako ng IS. So, like, yung
IS kasi culture, it's very, parang open-minded lahat ng tao. Parang you get to cuss if you want to, ganon. So, I started cussing, ganyan-ganyan. But apparently, they didn't like it. Yung previous school members ko. Tapos, one time, the only time na I ranted sa Twitter with a cuss was me saying, may regla na naman, napakasakit ng puson ko. Ayun lang yung sinabi ko. Biglang nakita ko yung feed ko, parang, nagmumura galing kang Catholic school, nagmumura ka about regla mo. Parang ganun yung mga post nila sa status. Kasi diba, dati, uso yung status posting. Yeah. Tapos puro about regla mo, ganyan lumalabas. Ako naman parang, oh my God, sabay-sabay kami lahat nagre-regla. Nagpaparinig sila. Oo. Tapos ako, okay, slay. Tapos biglang kinausap ko yung isang akala ko friend ko. Kasi that time, parang uso pa din kahit papaano yung telephone. Alam mo yung memorize nyo yung numbers ng mga friends nyo. Oo. So ayun, nag-usap kami. Tapos sabi nung isang friend ko, landline, no? Di ba landline? Sabi niya telephone. telephone. Landline sa bahay, di ba? Bakit mo iniikot? Di mo naman naabutan yun. Hindi, sabi ko ganyan. Ganun daw. Tapos, magkausap kami, sabi nila, alam mo ba, parang most hated person ka dun sa school na yon. Tapos sabi ko, excuse me? Sabi ko, bakit ako the most hated person sa school na yon? Ang tagal ko nang nawala dyan. Sabi no source ko, sabi niya, kasi mura ka daw ng mura, very, parang hindi ka daw nahihiya na, na galing ka sa Catholic school. Sabi ko, first of all, I'm not Catholic, I'm Christian. Second of all, anong pake nyo? Tapos sabi ko, hindi ba mas malala yung ginagawa nyo kasi Catholic kayo, tapos nambubuli kayo? Pero I don't consider that as bully kasi hindi naman ako naapektuhan. Nasa different environment na ako nun eh. Tapos one day, nagkasabay kami, ako, tapos yung girl na lumipat same school. Pababa na kami sa migit namin. Nagulat ako, yung may 3 girl na nakaabang doon. Galing from that school. Ay. So, pinuntahan pa talaga kami. Doon. Sabi nila na parang... May balisong din. Hindi, sa kanila rosary. Holy water. Namumura ka! Sila kurapi ka. So, parang nakaganon sila. With a long skirt. Sorry, iba na yung skirt ko nun. Pero, alam mo, parang nakaganon sila sa akin, nakaabang. Tapos sabi ko, hi, gumanon ako. Because I knew na they didn't like me. Hi? Sabi ko, hi. Tapos sabi nila, di ka ba magsasorry? Sabi ko, sorry for what? Tapos sabi nila, kasi nagmumura ka. So, you're telling me you came all the way from Paco. I'm actually touched by their heart. They flew all the way. Like, Para lang gawing sobrang maayos concerned yung... lang siya sa soul mo. Kasi baka mapapunta ka sa Hindi hell. ka makakasakay sa barko ni Jesus. parang kayo na lang sumakay sa barko na yun. At sana malunok kayo ng whale. Saan nangyari? Tapos sabi ko, ba't naman ako magsasorry sa inyo? Sabi niya, kasi nagmumura ka sa Twitter tapos sa Facebook. Gusto nila sa kanila ka mag-sorry? Sabi ko, first of all, wala akong linalait na tao dun. Tapos yung nakita niyo na pinagpo-post niyo na parinig, about sa regla ko yun. I was frustrated kasi masakit yung puson ko at nagmura ko. Wala akong minura ng ibang tao. So, why would I say sorry to you guys, especially you 3, and the rest 100 students na natira pa who hates me for I don't know why the Tapos nagtaka ako kasi my cousin was in that school also. Tapos I told him na kasi he became super best friends with my ex-best friend. Tapos sabi ko, you had no idea people were doing this to me? Sabi niya, he was so clueless daw. So parang medyo nagtampo ka sa cousin ko kasi like your family, you should have like stood up for me when this happened. Pero the fact na you said you had no idea, that's fucked up. I'm sorry. Someone had to say it. Tapos after nun, sabi ko talaga, what the fuck? Like, people are so crazy talaga. Like, everywhere you go. Wala akong balisong moment. Pero I had a Facebook hate page moment, which I did not deserve. Napaka-petty nung simula nun. Grabe pala mag-bully yung mga mayayaman. Page. Ayaw nila i-billboard. Ay, tas ito pa. We hate your regla! Pero ito pa, nagulat ako sa content nung page na yun. Kasi I got curious and I wasn't bothered. Pero yung parang everyone was talking about me biglaan. Sabi ko, ano ba laman ng page na to? So, nagtaka ako. Sabi ko, what the f***? Lahat ng mga secrets ko nandun sa page na yun. Ay. Grabe, sobrang high school nung away. Because we were in high school. Like, di ba sobrang high school? Tapos, as in yung pinaka... Hindi pa expose pa. Oo! Like, okay, saan ako? Baka sila gumawa ng Reddit. Feel ko. Developers ng Reddit. Kaya nagulat ako, ba't lahat ng secret ko dito? And then, parang
third year ako, I think, I got really depressed. Not because of that, pero I got really depressed because, whole pressure. Like, kasi kapag Korean ka, dapat marunong ka this and that, dapat Yeah. perfect child, ganon, ang daming pressure. So, I was on like deep pressured na lahat nun. Tapos, naalala ko may something related about doon na pinost dati sa hate page na yun. So, I reached out to my ex. Sabi ko, Dami mong ex-best friend, no? oo nga eh. Actually, hindi ko nga alam kung bakit nila ginagawa yun eh. Tapos tinanong ko, kasi she somehow found out na I was really depressed. Tapos, she came forward. She said she was the one who made. You depressed? Hindi, the page. Ah. Kaya alam niya yung mga secret. Yeah, and I was so shook. So after nun, I also, parang, alam mo yun, parang after nun, parang ang hirap magtiwala ng mga tao. So I don't hang out in like ganun na friend. Usually, I'm like with groups. Umiikot ako like a butterfly ngayon. Kasi parang may Hindi trauma naman. kung ganun. Yeah. Wala siyang best friend. Yeah, wala akong best friend na parang ganun talaga. I came around a lot. So, fuck, bitch. Minura. Pero ikaw, wala ka talagang naranasan na parang... Naantok ako sa... Grabe yun! Any memories from high school? Oo. Na nag-aaway? Sobrang peaceful yun naman taga Batangas. Amy. Peaceful. Amy. Hindi kasi personality ko very Nakita mo yung Barako Festival ni Mami Oni, yung inagawan yung mic. Ito mo. Tinabo. So, as a Korean, ano pinaka-biggest pressure mo? Korean, biggest pressure? As a Korean who lives in the Philippines? Feeling ko having to constantly prove why I chose Philippines over Korea. Asking me, bakit ka nandito ang ganda-ganda sa Korea? Guys, like, and I always thought, like, how do I explain this in not so offensive manner na pake mo? Yung parang gano'n. Sa totoo lang, gusto ko lang sagutin, pake mo, di ba? Pero I realized, like, maybe people are just genuinely curious about it. And I realized, sinasabi ko sa kanila, do you guys have family abroad, OFW? Oo daw, meron. San sila? Iba daw, San Francisco. Yung iba, New York, ganon. Umuwi ba sila? Yes daw. Namimiss ba nila ang Pinas? Yes daw. Kung may pagkataon na makakapili sila kung saan sila gusto tumira permanently, US ba daw or Pinas? Pinas daw. O bakit? O mas maganda dyan, di ba? Bakit? Yun na lang yung sagot ko. Parang iba pa rin yung feel at home. Home and house is different. And when you say home, there's a lot of contribution to that. It's not just the setting. It's not just the country. It's not just the first world thing, but it's the people. It's where you're used to. Food, culture, weather, your lifestyle. Yes. Like the moment I step into Korea, for some reason, I have to be busy. Sometimes. Talaga ba? Very Dati. fast-paced. Hindi. Not when you're going for a vacation. Ngayon hindi. Pero when I used to work there. Diba? You wake up every morning, you feel like, oh, what do I have to do? What do I have to do? And then you feel like a machine. You wake up, you go to work, come home, sleep, you wake up, you go to work. I don't know. You worked in Korea? Yeah, I worked in Korea for 1 year, corporate. Ito yung corporate na sinasabi mo? Yeah, why? I didn't know you were... Hindi ako freelance. Kailan to? 2017? 2016. 16 to 17. You were not, social media person nun? No, I wasn't. But I used to go live. Kaya alam mo, relate ako sa mga OFWs na yung mga nagti-TikTok lagi. Parang dun sila naghahanap ng mga kachikahan. Mm-mm. I used to go live on Facebook every after work when I get home. Tapos I would just chat with my friends there. Wala pang group call nun eh. Video call. So the fastest way to communicate with everyone in the Philippines was me going live on Facebook. I even got invited to Facebook during the time kasi bago lang yung live feature. And they invited us to like give review, what are the improvements they could make, ganon. And they paid us $200 for that interview. Ayan. So, wala lang. Kaya relate ako sa mga OFWs na parang, guys, hindi porket first world country, ibig sabihin, you'll feel at home. There's still loneliness there. Yes. Diba? Mas lonely sa Korea. Or baka ako lang yun. Feeling ko, yun nga, kagaya ng sinabi ko, parang nasa inyo yan. Parang where you feel at home, there's no definition to it. Kaya nga mga probinsyano, di ba? Kahit nandito sila sa Manila, sa BGC, gaano kaganda pa yan, namimiss nila yung probinsya. Bakit? Dahil mas maraming gawin sa bundok? Di naman. Pero that's where their heart is at, di ba? So when people genuinely ask me, bakit dito? I don't know what to answer. I just feel more comfortable here. I just feel more at home here. Ewan ko, pag lumabas ako, I feel mas safe yung feelings ko. Parang, mga feeling ko mas kapwa ko ang mga Pinoy. Pag Koreans, feeling ko i-judge nila ako. Alam mo yun? Ako naman, parang
feel ko turista ako sa sariling bansa kapag sa Korea ko. Sobrang tense ko lagi. Tapos kunwari yung Chiachol, yung subway. Parang lagi ko tinitignan yung phone ko, tapos tinitignan ko yung yung stop. Oh my God. Kasi hindi ako sanay mag-commute. Sabi ko, oh my God. Feel ko talaga. Alam mo, feel ko problema mo na yun. That's nothing. That has nothing to do with Korea and Philippines. No, hindi. Pero kasi parang feel ko talaga turista ako. Like, everything's so new. Like, I'm not familiar with a lot of things in Korea. Compared here, like, dito. Nandyan ka lang para mag-botox eh. Dito. Yes. Ikaw? Feel ko medyo factor din sa akin yung language na I feel more at home dito. Kasi, Language. yeah. Di ba I mentioned it nga to you na wala naman akong masyadong kausap in Korean. That's why when we meet, nadi-default ako back into formal. I feel like I'm just linguistic. Wala din naman ako makausap ng Korean. Grabe. Like, Me and my brother speaks in English and Tagalog eh. Oh my God, me and Yejun also. What are we? That's why, What are we? nung nag-Korean school din kasi ako dito. Oh my God, hangrak yun. Ako din. Grabe! I Dun cannot talk with these Pati people yung- kasi... Dunopi? Kumon. Ewan ko, takot na takot talaga sa mga Koreans. I think because wala akong confidence dun sa Korean language. Same. Na makipag-strike up a conversation din. In a scale of 1 to 10, how would you rate your Korean skill? God, 3. Like, conversational, feel ko mga kalahati. 5 naman. Ako, I'll be humble 3. What would you rate her Korean skill? I feel like same lang kami. 5. Yeah. Ikaw definitely higher. Why am I high though? I feel like it has nothing to do with where you grow up. I just feel like I love expressing my thoughts. So maybe I find words. That's why. Tsaka chismosa ako. So parang I always True. Google. True. Chismosa, Excuse me. true. Ito may karapatan. Ikaw pa talaga? Chismosa din ako, pero siya din. Hindi ako guys, di talaga ako chismosa. Na-validate. Gusto ko yung ako din, pero siya din. Mas siya. Parang gano'n. Mas siya Pero- kasi iba-ibang language, Yeah. diba? I love this topic din. And ikaw, how would you respond kung pag tinanong ka, so bakit ka nasa Pinas? Ba't ayaw mo sa Korea? Yung talaga, home, yung sense of home. Kasi doon nga na-homesick ako sobra. Pati yung kapatid ko ngayon, grabe yung homesickness niya. Gustong-gusto niya pumunta dito. Ang lakas ng loob ko pag andito ako. 'Di ba? Parang kayo ko kausapin lahat ng tao. Pero sa Korea, parang feeling ko lahat galit sa akin. Oo! Kaya tuwan-tuwa ako pag pumunta doon sa Filipino community. Kasi parang grabe! Pwede kita kausapin! Kala ko mumurahin na naman tayo, B. Ano, North Korean ka ulit? Actually, I love going to Insadong kasi madaming Filipino nagbebenta ng mga parang food. Hoy, Ay! Shout out po sa mga nagbebenta doon sa Philippine market. Hewadong. Hewadong. Yes, mga ates dyan. Ayan. Napabili tuloy ako ng sili ng worth 250 peso kahit ganyan. Bumili rin kami Yung labuyo, sobrang mahal. Bumili rin kaming kangkong na sobrang mahal. Pero for the sake lang na, parang syempre deserve nila yan. Oo. parang Thank you feel so ko, no, much. kapag nasa Korea tayo, tapos may makita tayong Filipino. Oh my God, kababayan, pero hindi. Hindi talaga. Oh, hindi. Pero parang, alam mo, parang nakakatuwa. Parang, oh my God, Pumunta ako ng Hewadong. Ala, dito si Ryan Bagte. Buksan mo TV, nagtatrabaho si Ryan ngayon. Oh my God, I miss Kuya Ryan so much too. Oh my God. Real or Have you guys met? pake? No, real. He messages me out of nowhere. Uy, nakakamusta din niya nung na-ER ako recently. Oh, so sweet naman. Di ba? Sobrang ano niya. Growing up here, like as a child, a Korean child, parang may mga pressure ba kayong naranasan, ganun? Pressure? In what sense? Like, give me an example. Kunwari, academics or... Ay, wala akong ganun sa mama ko kasi that was one of the major reasons why mom flew here in the Philippines. Hindi po ako pogo! Tinatanong ako hanggang ngayon kung pogo daw yung pamilya ko sa Subic. Like, real question. Tinanong ako kung pogo ako. Pag sinabing nagnenegosyo yung Koreano dito, kaya Chinese, pogo agad. Pero I don't blame them. Kasi Meron recently... namang ganung stereotype talaga. Oh, pero nahuli naman kasi yung 14 Korean daw recently sa Makati ba? Na-raid ang isang Pogo office. But anyways, going back, I feel like wala kaming ganun stress because that was one major reason why my mom wanted to raise me and my brother in a different country because back in the day, actually hanggang ngayon, it's a problem. And I think this is a good topic to tackle. There were so many students like the suicide
in Korea was extremely high, lalo na yung early 2000s because of academics. Not just bullying, but mainly academics. Academic pressure. So, my mom said like, hindi ko alam kung yun ba talaga. Pero sabi niya, it was for us daw. So, naniwala naman ako. Ayoko Diba? niya ma-expose Oo, sa mga ganong- toxic competitive Mm-mm. environment. That's why she brought Oh, us here. really? Yeah, that's what she said. good. Oh. Ba't baliktad Oo. sa Para akin? ang ending, pinapalo pa rin ako pag mababa grades ko. Ako lang Ayun nga kayo sabi ko nga, bakit baliktad sa akin, ma'am? Oh, talaga? Yung parents namin, yun yung pinaka parang grateful sila na dito kami pinaaral. Kasi nako-compare namin yung life namin with our cousins na nasa Korea. Grabe, halos di sila nagkikita ng parents nila ng kasama sa bahay. Kasi nga nasa work yung parents, tapos yung bata nasa school, kadami hagwon, extracurricular. So, uwi siya mga 12 midnight. Totoo. So, parang very thankful kami na dito kami nag-aral kasi at least meron kaming some sort of family relations. Yeah. Ikaw? Kasi parang yung sa school namin, wala naman masyadong Koreans. So, wala akong kausap. Sila lang. Yung parents ko din, late yung uwi. So, bihira ko lang din sila kausap. So, yung usap namin is very kibon. Like, not even kibon. Like, pang yuchiwon. Hanggugo, parang ganun. Tapos, after nun, if ever sa academic, siguro yung pressure. Kasi yung mga cousins ko, iba kasi yung parang classes here in the Philippines. Compared ko na rin. Subject? Math ng Korea versus math ng Philippines. Super different. And my parents, I think, expect me to have that kind of like math skill level. Pero why did your parents decide to come here? My dad fell in love with the Philippines. Kasi before kasi like yung dad's side of the family, they were well off. Tapos biglang nagkamali ng pag-trust yung lolo ko. So biglang bumagsak yung buong financial kinemberlo nila. And they shared like a small space room. Tapos nung time na yun, my dad's the only one who went to uni. Tapos yung uni nila na yun, parang yung sila Samsung nandun, si LG nandun din. Same uni sila. Wow. Tapos, ang nangyari, yung mga ibang kaklase niya, kapag graduate, they would go to a trip to Europe or US, ganon. Yung dad ko naman, hindi siya financially stable para mag-travel. Tapos, that time kasi Vietnam, kilala naman ng Korea yun. Tapos, yung Philippines, they weren't familiar. So, nag-ipon talaga yung dad ko ng pera from Alba. Like, Surigui po rin na Alba, ganon. Tapos, pumunta siya Bohol and he fell in love. Tapos, Wow, Bohol agad? This is not 2000? 90? 1995, I think. Wow, for a Korean to explore Bohol in 1995? Kasi my dad's course was environmental science. Oh, pa. wow. Yeah. Tapos, he fell in love with the environment. Yung beach na gusto niya, yung mga... Natural Oo. resources and natural beauty, the Yeah. nature. My dad's pretty boring also. Like, kapag manonood siya ng TV, Animal Planet, or... Oh, ako This. din. Ako Grabe din. ka naman. Hindi, natutuwa siya kapag may nakikitang, whale. Oh, romantic. Hindi, ang cute nga niya. Yeah, pero- Parang gaganon siya, tuwang-tuwa siya. Pero yung sa TV lang, hindi naman ako pumalakpak pag... Yung dad ko, gumaganon siya. Tapos natutuwa siya. Tapos na-offer siya ng job as tour guide. Since marami naman siyang alam. Lalo na yung first batch siya eh. Parang halos first batch siyang... Nandito sa Oo. Philippines. Tapos, as in, inaral niya. So, nalipat siya sa Manila. Tapos, very weird. I think he only had 100 USD sa bank account niya when he first came to the Philippines. Kasi ganun ka, bagsak talaga yung kinemberlo ng dad side ko. Alam mo yung parang yung loan shark. Parang hinahanap sila lagi, ganun kasi nga the business failed really bad. Tapos yung lolo ko naman, he kept borrowing money. Basta ayun, kaya napadpad yung dad ko dito tapos dinala niya na yung mom. Oo. Ikaw? Dad ko. Bakit kami napadpad dito? Kasi hindi rin kami financially well off nung nasa Korea kasi we failed the business, ganyan daw. Tapos may time na So parang kayo lang yung takas, pumunta kami dito para bumagsak. Kasi yung Ako tatay very ko, well off kayo. Oo, my dad used to be an engineer in Kia. bakit siya pumunta dito? Tanungin mo yun, nabubulok na sa Subic. Ano ginagawa niya sa Subic? Ha? Ano ginagawa ng dad mo sa Subic? Merchandising, tapos meron kaming lot. You guys have never been to Subic, no? Oh, I'll take you both. Si Rio tsaka si Jerry nakapunta na eh. I'll show you guys my life. Subic ba matagal. Fontana? Anvaya area, near. No, Ayala. Ano ba? Yacht Club? After Clark. Subic. North. Yes, north kami, pero mas north pa sa Clark. 40 minutes from Pampanga. Bumagsak daw negosyo. Oo. Tapos parang may nakasalubong siya na palm reader. North Korea. Anong leader? Palm reader. Okay. Kapalaran? Yung kapalaran mo ay. Oo, tapos parang
random stranger, binasa daw yung palm niya, tapos, you need to go to the south. Tapos, sakto may dumating na parang work opportunity. Extreme Batangas. Grabe Work naman. opportunity dito sa Pilipinas. So, sabi niya, grabe, dito pala yung south na tinutukoy. So, dito kami napadpad lahat. Tapos, sa south pa lalo kayong pumunta sa... Sa south ng south? Kala ko sa North Korea, tapos pumunta sa South Korea. I stress What does your dad do now? He's an employee in a clothing manufacturing factory. I really wish my dad was just an employee. Go. Over time, what have been the most rewarding aspect of living in the Philippines? Miss Universe. Ako up to this day, I feel so happy when Filipinos say na parang, ay nakalimutan ko, Koreano ka pala. That feels so good to me. Di ba? Yung mga, Yeah. ay nga pala, Koreano ka din pala, Jin. Parang ganun, pag ginanon ako, feels like, I love it. Akala ng mga tao, eme-eme ko lang yung sana may drop of Filipino blood ako. Pero legit, like, how I wish. Because you know how Filipinos are like, kahit 1/4, kahit 1/8, kahit 1/16 ka of a Filipino, They claim. ganon, di ba? Kahit yung great grandfather ko was half Filipino. Filipino ka. Di ba? Ganon na. Totoo. Ako wala ako sa dugo So parang how I wish I had that little. Pero it feels good nga that they still like claim us na Filipino. Oo. Even if we don't have the blood. Oo. Kaya parang I love it when they poke fun out of me na. Syempre, eme-eme lang yung Koreano talaga ako, ganon. Pero sa totoo lang natutuwa ako deep inside. Pag, when they treat me or, unconsciously, they tell me na, ay, akala ko Pinoy ka. I feel happy. I feel very happy. Ako kapag kinakausap ako ng driver, kuya, pababa na papaantay. Tapos pagbaba ko, sabi niya, ma'am, maling sasakyan. Wrong car. Sabi ko, hindi kuya, ako yun. Gaganon ako. So, akala nila Filipino yung kausap nila. Tapos, friends, family. Makaka-copy-paste to ng Ha? Oh, go. Friends, Gusto mo siya kibukay na din. Rewarding. Rewarding. Kasi parang, wow, parang, ang galing ko ata talaga magtagalog para isipin Dapat nila. lang dito ka pinanganak Bakit? Hindi maraming di marunong magtagalog kayo dito pinanganak. Oo. Kahit Totoo, Filipino sino? nga Kasi pinalaki silang hindi nag- Pero actually, guys, like, language proficiency doesn't come with the length of your stay. Yeah. It depends on what you were taught. Yeah. There are Koreans who lived here 10 years, 12 years, and they can't speak Tagalog. Girl, meron nga Pilipino na hindi marunong. Exactly. May mga Pilipino nga hindi alam ng butanding hindi alam ng kutsinilyo. Recently, naramdaman ko yun dun sa video of my reel na unang imik ko pa lang, parang napapansin na I have this Pinoy humor. Ako nga mismo, hindi ako nakakapansin ng ganun. Parang when they pointed out to me na yung ugali mo, napaka-Pinoy. So ako parang, di ko alam paano kasi hindi ko rin siya masyado ma-differentiate. So I love it when they point it out to me. Parang overall pa, parang same kayo dati. More on language and you galaw Pinoy tayo. Yeah. Siguro, that itself speaks a lot. It means to say, we consider Filipino personality and humor a positive things. Kasi for us to feel fulfilled by, having that aspect, it means we treat it like a positive thing. So, if you guys call me Pinoy, I love you guys. Hindi ko sasabihin, I am not a Pinoy. Have you found any similarities between Korean and Filipino culture? Filipino and Korean culture. Oh, yung pagre-respeto sa matanda. Quiz ba to? Ang hirap Kasi maliban dun, parang sobrang ibang-iba Talaga? Hindi ba? Ewan ko, for me, family relations and medyo pagka-conservative same tayo. Like, when it comes to parang Conservative, elderly, yeah. ganyan. They're very parang... Tapos yung love-love chismis, marites. Sa Korea din ang daming gossips ganyan. True. Tapos ano pa ba? Kasi mga western countries, wala silang pakialam sa isa't isa Hindi, tsaka Koreans din mahilig dun sa mga yung may Korean blood yan, claiming it. Patriotism. Yeah. Yes. Ganyan ba sa Korea? Oo. Like, yun nga, mas tight ang mga Pinoy. Pero Korean has that, pag World Cup, mga ganun. What's the funniest mix-up you've had while speaking Filipino? Ever accidentally said something embarrassing in Korean? Kumbaga, nalito ka na nakalimutan mo na sa Korea ka or vice versa na nakalimutan mo na sa Pinas ka dahil sa sobrang tagal mo dito. Yung parang kagaya ko, yung sinabi ko na gumanon ako sa Korea. Tapos yung tingin ng lalaki sa Kimbap Jungkook. Sabi ko, akala, cheesy Gusto mo ng cheese? Wala pala, hindi pala ganun mag-bail out sa Korea. Oo nga.
nga. 사장님, 계산할게요. Di ba ganun yan usually? O kaya you're gonna walk up to the counter. I did that here. May time na parang 2 years ata ako sa Korea, tapos pagbalik ko dito, grabe tayo ako, dinala ko yung resibo kay ate. Ate, magbabayad po. Ay, ma'am, balik po kayo sa Sabi ko, ay, magbabayad. Hindi, balik po kayo. Ako naman may nakausap akong Korean, tas after mag-Korean ka, biglang, di ba? Gaganon ako. Oh! Meron din ako. Di ba? Kasi dito sa Pinas, pag nag-jeep ka, o kaya pag magbabas ka dito sa Metro Manila, parang kung bababa ka na, it's either pipitik ka ng, di ba, yung ganon, o kaya, di ba, o kaya pupunta ka sa harap ng pinto. O, di ba, parang, kuya, dyan lang po, ganon. Ginawa ko yan sa Korea, nakabus ako. May button sa bus, di ba? Pumunta ako all the way sa harap, nagalit sa akin yung bus driver, mag-seatbelt ka. Bumalik ka at mag-seatbelt ka. Kasi sa Korea, you have to wear seatbelt sa bus. Lalo na pag yung mga highway bus. Nakalimutan din ako. Tumayo ako pumunta sa harap. Tapos sabi niya, Agassi! Please sit down! Please press the button! Sabi ko, ay, sorry po! Kasi sa Korea may button dun. Parang pag hihinto ka, kung next station ka bababa, pipindutin mo lang, automatic magsa-stop na yung bus. Sobrang nasanay ako dito sa Pinas. Yung abangan mo sa tabi ng, kuya, dyan lang sa tabi Di ba ganun? Pumunta ako sa harap, galit na galit sa akin yung driver. Galit na galit sila. Kasi kapag walang nag-press ng button, minsan skip nila yung station na yon. Alam mo yung walang nag-press ng button, tapos nandun lang ako sa tabi ni kuya. Parang, nagalit. Bawal yan sa Korea. Bawal yan. Oh my God. Akala ko na-kidnap ako ng taxi driver. Kasi, so dito ako sa backseat. Di ba yung left side, hindi nagbubukas sa Korea? Hindi ko man lang naisip mag-open dito sa right. Nakalimutan ko kasi sa Philippines kasi, di ba, na-open yung dalawang pinto. Yung taxi kasi sa Korea, bawal i-open yung left. For safety reasons. hindi ko makaga. Akala mo, na-abduct ka na. Tapos sabi niya, hindi na ito mabukas. 저기요, 아가씨, 이쪽으로 내리세요. Gumanon siya. Hoy, ayun kasi pintuan yung gamitin mo. Hindi ko, sa Korea kasi by default, hindi nabubuksan yung door ng left side. Kasi usually, para iwasan yung masagi ka ng mga ibang kotse. So naka-default lock siya. Kala niya na hold up siya. Nakalimutan niya na sa Korea siya. Pero hindi ko yung first time na mag-taxi sa Korea. Pero alam mo yung kapag tagal mo dito, parang, oh my God, ba tayo mabukas? And also vice versa. There was this one time na, di ba sa Korea, burun selfu. Right? Yeah. Ibig sabihin nun, nakadikit yan. Parang, kung kailangan mo ng tubig sa resto, self-service ang water. Kung baka ikaw na kusa tumayo, tapos pupunta ka sa dispenser or kuha ka ng tubig doon sa ref. Siguro, kakatrabaho ko din sa Korea nung time na yun. Pumunta ako dito. Pumasok ako sa karinderya. Tumayo ako sa tabi ng counter. Sir, bibili ka po? Ay, nakaw! Alam mo yung tingin ni tita sa akin? Gago to, magnanakaw. Harap-harapan Uy, Kasi sa Korea dapat kusa Oo. Hindi ka dapat hihingi ng tubig po, walang ganun. Ikaw lalapit. Pati yung side dish minsan, di ba? Yung kimchi, yung ikaw kukuha. Ay, funny. Yung Side akin dish. naman, di ba sa Korea kapag nasa mat trip ka, Oh. parang gano'n. Minsan may sarili kang eco bag, ilalagay mo yung ibang gamit mo doon. Tapos, ayun dadalhin mo, pupuntang kang counter. Oo. Tapos tatanggalin mo sa eco bag mo, babayad ka. Nangyari ito sa SM. Akala nila magnanakaw ako. Nakalimutan ko. Oh my God. Sabi ko, hindi po. Tapos, ang nangyari, dinala ako dun sa parang secret room nila ng security. Para inspect? Oo, as in tinap yung buong katawan. Kasi ko, hindi ba may pera ako? So, yung pinakita ko pa yung wallet ko. Sabi ko, ha? Wait, talking about counter, it reminded me of, ito recent trip ko lang nangyari. Kasi sa Korea ngayon, parang nauuso na yung AI. Like, machine taking over people's work. So, uso ngayon yung self-kiosk and self-counter. Yeah. Uhaw ako, pumasok ako sa convenience store. Ang tagal dumating nung counter guy. Ang tagal nakatayo ako dyan ng 15 minutes. Promise! 15 minutes ako nagantay. Siguro naawa sa akin yung guard sa subway station. Self-counter self-counter lang pala. Parang walang nakabantay. Kusa ka na lang mag-punch, tapos tap mo lang card mo, alis ka. Mukha akong tanga, 15 minutes ako na.
Nag-YouTube pa ako. Kakao. Tagal? Ang tagal ah. Ako, culture shock ako dun sa ice cream. Di ba Self-ice cream. yung self-ice cream. Naghanap ako ng polis na malapit kasi nakita ko, hindi ko alam na self pala yun. Kasi sobrang laki nung ice cream shop. May mga bata, parang teenagers sila. Sila, open kain. Tapos habang pumipili ako, hindi ko alam nagbayad pala sila. Habang pumipili ako ng ice cream, gumanon, nakita ko lumabas sila. Tapos pagtingin ko dun sa may counter, walang tao. Sabi ko, oh my God, kailangan ko i-report to. Minagdan ako ng ice cream. Hindi kasi ba naman, bakit kasi maglalagay pa kayo ng counter? Parang hindi ka sanay na mag-self-pay ka. Di ba? Kasi dito, hanggang self, yung ibabag, ilalagay mo sa bagahe mo, ganun, acceptable. Pero yung magbabayad ka nang walang tao, di ba? Nakaka-culture shock pa rin yan. Oo. Pati nga yung pag-iwan lang ng phone as Oo. sa cafe. Iwan nyo yung cellphone nyo sa cafe, sa Korea, wala, nandun pa rin yan. Nandun kahit pa rin. pagbalik nyo. Iyon na yung table na yun. Kahit wallet pa yung iwan mo dun. Ay, actually, yung wallet hindi eh. Hindi Kinukuha. wallet. Kinukuha na yung wallet. Bicycle lang daw ninakaw. Oh my God, there's so much more funny stories sometimes. Okay, guys, so thank you guys so much for listening. Again, thank you, Basecamp talaga. Feeling ko nagmamanifest si Sel. Anyways, yeah, thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed today's episode of How It Feels to Be a Korean Growing Up Here in the Philippines episode with Yel and Juani. And for our next episode, feeling ko gagawin namin yung When Will Jinho's Love Life Begin episode. Ooh. Kasi kating-kati na siya. Ay, Hoy! yan ang mali! Itira Yan na ang daw. mali! Okay, to the younger Koreans out there who's living here in the Philippines or who's deciding to come to the Philippines, guys, you have to learn the language and the culture if you want to be part of it, okay? You are not entitled. Please put that out of your mindset na parang, bakit sa Korea, bakit dito hindi? First things first, you are not in Korea. Start there. Totoo. O kayo naman. Hi guys, be nice. You literally contradicted yourself by saying fuck. Be nice! Be nice. Don't be kiri-kiri. Please make friends with Filipinos. Yes, be Yes. friends, be open to learning different cultures. Ooh. Yeah, pero learn different cultures. I mean, if you don't want to, then just go back to Korea. Balik ka na sa bansa mo! Pero Yeah. period. Yeah, Point be point nice. taken. Be nice. Budge. ikaw. If you're gonna come here, be open talaga to learn the culture. And kung kiri-kiri pa rin, what's kiri-kiri? Birds of the feather. Medyo ganun. Kung Koreans lang din yung mga kasama nyo dito, ano pa yung point? Like, venture out. Yeah. Yes. All right, bye. Bye!